buhay akong nailabas. Akala ko mamamatay na, katapusan ko na yun noon. Ito ang naging pahayag ni Rafi nang muling sariwain ang nangyari 4:26 ng hapon noong July 16, 1990. Kwento niya, nasa isang klase siya noon nang maramdaman ang pagyanig ng lupa. Nagtagal daw ang pagyanig sa loob ng 45 segundo. Pero ang pinsala, napakalaki. Kabilang siya sa mga individual na natabunan ng gumuhong gusali sa isang universidad sa Baguio. 6 na oras siyang naipit, naghintay ng tulong. Wala kaming makita sa loob ng building, mainit, masikip, walang hangin, at lumilindol pa. Pero ganun pala yun na hindi mo mararamdaman ang sakit. Although nararamdaman mo na masakit, pero nangingibabaw ang takot. So, hindi mo alintana ang sakit, alintana mo yung takot na anytime may babagsak pa sa'yo. At takot na takot talaga kami nung panahon na yun. Naghilom man ang takot, bakas pa rin ang iniwang pinsala sa kanya ng 7.8 magnitude na lindol. Naputol yung kamay ko. Naputol yung kamay ko, yung kaliwang kamay ko above wrist. Naputol po siya. Naipit po siya ng beam. Totoo ito, masayang-masaya ako nung nailabas ako. Yung iba umiyak. Ako masayang-masaya at buhay akong nailabas. Ang madilim na yugto sa kasaysayan ng Baguio, 36 na taon na ang nakakaraan, sinariwa ngayong araw. Dito, nagtirik ng kandila ang mga residente at nag-ali ng bulaklak at panalangin. Tanda raw ito hindi lamang bilang paggunita, kundi pag-alala sa aral na iniwan ng 1990 killer earthquake. This is actually a reminder to us na it's about time that local governments, for us to be able to immediately respond efficiently and effectively in any type of disasters, whether these are natural calamities o kaya human-induced disasters. As to the norms, siguro we are above average, a very satisfactory rating. Kasi on terms of kahandaan, the city level-wise, kompleto po tayo sa gamit. Ang paggunita sa buhay na patuloy na naghihilom sa takot, maging sa buhay na nawala, magsilbi raw sanang tanda ng pangakong mas matatag na kinabukasan. Jose Robert Inventor, RNG News.